Hindi makapaniwala ang dalaga sa nakikita. Ang makapangyarihang si Senyor Fernando Eleazar, nakaupo sa isang wheelchair. Ang mabagsik na aura nito ay tila binura na ng nakalipas na mga taon. Sa halip ay kapaguran ang makikita sa mukha nito. Gone was the power but humility and something to defeat was present. She couldn't believe the mighty Fernando Eleazar had stepped down from his pedestal. Ipinadukot niyo ba ako para siguruhin na hindi ako may kakasal sa anak niyo, ha, senyor? Sarkastikong wika niya rito. Kanina ay sinabi ng isa sa private army nito na sumama siya ng maayos sa mga ito, dahil nais siyang makausap ng senyor. Hindi niya alam kung paano nalaman ng matanda na naroon siya. Kung sabagay, hindi ito magiging makapangyarihan doon para sa wala lang. Hindi na kailangan. Hindi pa ba malinaw sa inyo ang dahilan kung bakit narito ako ngayon? Gayong mahigit 1 oras na lang ay kasal ko na. Shaira, huwag kayong mag-alala senyor. Nagbalik lang ako para saktan ang anak mo. Patawarin mo ako. Ang totoo, ipinadala kita o para itama ang isang pagkakamali na sana ay noon pa ginawa. Nahigit niya ang kanyang hininga. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ito, at siniguro kung tama ba ang narinig niya. Humihingi ng tawad si Senyor Fernando. At ano ang ibig nitong sabihin na itatama nito ang pagkakamaling ginawa? Ano ang ibig niyong sabihin? Kasalanan ko ang nangyari sa pagitan niyo noon ng anak ko. Hindi senyor, kahit hindi niyo kami tinakat noon, talagang aalis din kami ng Cotabato. Masyadong dinurog ng anak mo ang puso ko, para gustuhin ko pang manatili rito noon. Maupo ka Shaira, anito bago imunwestre ang isang silya sa silid. Naguguluhan man ay sinunod niya gusto nito. Sinenyasan ni Senyor Fernando ang nurse na lumayo rito para lumabas at iwan sila. Panoorin mong mabuti hiha, ang video na kuha ng hidden camera sa library ng bahay na ito, babaguhin ng mapapanood mo ang lahat ng nalalaman mo. Ito ang magsasara ng kahapon at magbubukas ng bukas, anito bago kinuha ang remote control ng telebisyon, at binuksan ang malaking TV screen. Bigla siyang nanlamig ng agad na bumulaga ang mukha ni Sebastian. Hindi niya malilimutan ang kasuotang yun ng binata. Iyon ang suot nito nang may mangyari sa kanila. Basa pa nga ang damit nito noon. Marahil ang eksenang napapanood niya ay kuha pagkatapos siyang ihatid nito sa bahay nila. Sa video ay malinaw na nakikipagtalo ito sa ama. Bakit ang sabi noon ni Sebastian ay nasa Maynila na ang ama nito? Nagsinungaling ba sa kanya ang binata o hindi lang natuloy ang senyor sa pagluwas? Inutusan kitang hiwalayan mo ang hampas lupang yun Sebastian. Napapitlag siya mula sa kanyang kinauupuan dahil sa tila kulog na boses ni Senyor Fernando. Hindi mo pwedeng idikta sa akin ang mga dapat at hindi ko dapat gawin dad. I'm 20 years old. Alam ko kung ano ang mga ginagawa ko. Mahal ko si Patrice at paninindigan ko ang pagmamahal ko sa kanya. Natutap niya ang bibig ng suntukin ni Senyor Fernando si Sebastian. Tears ran down her cheeks. Parang gusto niyang pumasok sa monitor. Para agapan ng binata nang bumalandra ito sa sahig, sa tindi ng suntok ng senyor. Kumuyam ang kamay niyang nasa hita niya. Hindi niya sukat akalain na magagawa nitong saktan ang kaisa-isang anak nito. At higit sa lahat, umukit sa puso at isip niya ang binitiwang salita ng binata. Mahal siya nito at sinabi nito iyon sa ama nito. Kung ganoon ay hindi talaga kasinungalingan ang pagmamahal na sinabi sa kanya noon ni Baste. He loved her then and he still loved her now. Suwayin mo ako Sebastian and I'll disown you, hindi ka makakakuha ni isang kasing mula sa pera ko. Piliin mo ang babaeng iyon at tinitiyak ko sa iyo na gag-apang ka sa lupa. Banta ng senyor sa anak na tumatayo na sa pagkakalugmok sa sahig. Kailan niyo matututuhan, Dad, na hindi lang pera ang mahalaga sa mundo? Look at yourself, masaya ka ba na marami kang pera, kahit hindi mo mahal ang mommy? Iyon ang dahilan, hindi ba, kaya madalas mo mang saktan noong nabubuhay pa siya at nasa poder mo pa kami. Hindi mo kami mahal ng mommy, dahil ang pera mo lang ang mahal mo. I'd rather have the one I love than your money. You're so young Sebastian. Bakit hindi mo gamitin iyang utak mo? Pineperahan ka lang ng babaeng yun. She's a gold digger, can you see that? Nabubulagan ka lang. I'm sorry Dad, pero hindi ganyang klase ng tao si Shaira. Mahirap sila, oo, pero hindi siya gold digger o manggagamit na tao. I love her.
Hindi niyo pwedeng ipanakot sa akin ang mana ko, mula sa inyo, hindi ko yun kailangan. Isa pa, baka makakalimutan niyo na nandyan si Tito Robin. Ngayon pa lang ay may ibinigay na siya sa akin na property. Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ka lang basta mawawalan ng mana? Mawawalan ka rin ng nobye. She's what? 17. A young tramp. Biglang bumangis ang hitsura ng binata. Kumuyam ang mga kamay nito. She's not a tramp, at may pangalan ang babaeng yun Shira. Call her Shira Dad. Huwag mo akong itulad sa naging kapalaran mo, yun ni Tito Robin. Let me live my life the way I want. Huwag kang umakto na isa kang Diyos. Tuluyan na siyang napahagulhol. Malinaw sa video na iyon na ipinaglalaban siya ni Sebastian. At hindi ito natatakot na sabihin sa makapangyarihang ama nito ang pagmamahal nito para sa kanya. Sebastian, son, you haven't seen my darkest side yet. Lilinuin ko, gagawin ko ang lahat para maalis sa buhay mo ang hampas lupang iyon. Umakto ang senyor na nag-iisip. What to do? Ipatapon sila palabas ng lupain ko. Ipapang-rape ang babaeng iyon. O sasaktan. Isama ko na rin kaya ang hampas lupa ring nanay niya. Napatayo siya mula sa kinauupuan, at hindi naiwasang batuhin ng matalim na tingin ang senyor. Sa pagkagulat niya ay umiiyak din ito. Pero wala siyang panahon para analisahin ang reaksyon nito. Ibinalik niya ang paningin sa monitor, at doon ay kitang-kita niya ang pamumutla ng binata. Dad, hindi mo magagawa iyan Dad. Ngumisi ang senyor na para bang alam na nito kung paano mapapasunod ang anak. I can and I will if you disobey me. Kilala mo ako Sebastian, hindi ko ugaling manakot lang. Tinutotoo ko ang sinasabi ko. Pinibigyan kita ng isang araw para magdesisyon. Hindi ko gagalawin ni dulo ng daliri ng babaeng iyon, at ng kanyang ina kung hihiwalayan mo siya. Ang sumunod na eksena ay nagmamakaawa si Sebastian sa ama nito, para hayaan na siya, para huwag na siyang guluhin. Pakiramdam niya ay may bakal na kamay na pumipiga sa puso niya sa napapanood. Oh, my God! Hindi makapaniwalang bulalas niya, sinaktan siya ni Sebastian, para iligtas mula sa bangis ng mga kuko ng ama nito. Ginawa ni Sebastian ang iniutos ko. Nakipaghiwalay siya sa iyo. But you know what? Noon din mismo ay ibinigay sa akin ni Sebastian ang kaparusahan. Umalis siya rito at sa loob ng 12 taon ay hindi ako kinausap. Umuwi siya rito tuwing summer at doon pinalilipas ang mga araw sa log house, na ipinagawa niya sa gilid ng bundok. Itinuring niya akong patay na kahit noong mamatay ang kapatid ko at hipag at mag-isa na lang siya sa buhay. Inaamin ko Shira, masama akong tao, pero sa sarili kong paraan ay mahal ko ang Unico iho ko. Lalo akong nasaktan nang atakihin ako sa puso, at ni hindi man lang niya ako dinalaw sa ospital. She sobbed, sinasabi niyo ba ito sa akin para alisin ang guilt niyo? Para patawarin kayo ng anak niyo. Umiling ito, hindi ko inaasahang mapapatawad mo agad ako, o mapapatawad agad ako ni Sebastian. Nang mawala ka, noon ko na-realize kung gaano ko sinaktan ang kaisa-isang anak ko. Pero nagmatigas pa rin ako. Ngayon, gusto kong itama ang lahat. Bakit ngayon lang? Hindi niya napigil ang sigaw rito. Napakaraming taon ang nagdaan. Hinayaan niyo lang na magdusa kami ng husto. Dahil kailan lang ako natauhan Shira. Noong atakihin ako sa puso at inakala kong mamamatay na ako, noon ko lang napagtanto ang mga kasalanan ko, pinahanap agad kita. Nalaman ko na narito ka na sa Pilipinas, at magkasundo na uli kayo ni Sebastian. Sinantabi ko muna ang plano ko na kausapin ka, lalo na ang mabalitaan ko na ikakasal na kayo. Baka makagulo lang ako sa inyo. But I swear, nasa plano ko na ayusin lahat ng kamaliang nagawa ko. Oh, God! Humahagulhol na sabi niya. Napatingin siya sa relo nang may maalala. Shira, hihintayin kita sa kasal natin. Si Baste, naghihintay sa akin si Baste. Oh God! Natatarantang wika niya. Paano siya makakarating ng Maynila sa loob ng kulang 1 oras? Pinagbabayad pala niya si Sebastian, sa isang kasalanan na hindi nito ginasto. Masyado niyang pinairal ang sama ng loob niya, iyong narinig niyang usapan sa pagitan ni Sandro at Sebastian. Hindi niya alam kung bakit nasabi ng nobyo niya ang mga iyon, pero pwede naman niya itong tanungin, hindi ba? Baka may maganda itong paliwanag doon. Don't worry hiha, naghihintay na sa iyo sa likuran ng mansion ng chopper. Go on.
Ihahatid ka nun sa isang private hangar sa Kidapawan City. From there, you'll take a private jet para mas mabilis kang makakarating sa Maynila. Mabilis na lumabas si Shira ng pinto pero agad ding natigilan. Nilingon uli niya ang senyor. It's your only son's wedding day. Sigurado ako na matutuwa si Baste kapag nakita niya kayo roon. Namasa uli ang mga mata ng senyor, may lungkot sa mga labi nito. Salamat pero hindi ko gustong sirain ang pinakamaligayang araw sa buhay ni Sebastian. Senyor, puno ng pagmamahal ang puso ni Baste. Alam ko na sa kaibuturan ng puso niya ay napatawad na niya kayo. Why, he's your son and he happened to inherit your arrogance and pride. Nakangiti bagaman luha ang wika niya, bago binigyan ng instruction ang mga tauhan nito na isakay ang senyor sa chopper at isasama niya ito. Ilang minuto lang ay nasa private hangar na sila, at lumilipat sa isang private jet. Ilang sandali lang ay mabilis nang lumilipad ang jet. Sa pagkamangha niya kanina, ay naroon si Barbie at ang isang babae na hindi niya kilala. Mabilis itong nagpaliwanag. Nalaman ko ang lahat kay Zandro. Hindi na ako nagdalawang isip na tawagan si Tito Fernando, dahil alam ko na nagbago na siya, and so we planned this. Umasa na lang kami na mananaig ang pagmamahal sa puso mo, Shira, paliwanag ng newscaster. Naisip ko rin na baka maging problema ang oras, kaya dinala ko na ang wedding gown mo. Nagsama na rin ako ng makeup artist dahil wala akong talento sa pagme-makeup, natatawang dagdag pa nito. Thank you. Maluha-luhang niyakap niya ito. Nais na naman niyang humagulaw sa matinding relief, pero pinigilan na niya ang sarili. So many tears were shed today. Isa pa, hindi yata magiging magandang tingnan na namumugto ang mga mata ng bride sa mga wedding photos. Sinubukan niyang tawagan si Sebastian, pero hindi niya ito makontak. Maya't maya ay sumusulyap siya sa relo niya. At kung maaari lang ay pigilin niya ang kamay niyon mula sa pag-ikot, si nanay nga pala. Si Baste. Huwag kang mag-alala, sina Zandro at Azrael na ang bahala sa kanila. 9:55 5 minuto na lang ang natitira at kasal na niya, pero nasa himpapawid pa rin sila. Wait for me, Sebastian. Hintayin mo ako katulad ng ipinangako mo, panalangin niya habang tinutulungan siya ni Barbie na magbihis, pagkatapos maayos ang makeup niya pati na ang buhok niya. Nakahinga siya ng maluwag nang sa wakas, ay natanaw na niya ang rooftop ng Eleazar Empire Building, kung saan dahan-dahan nang lumalapag ang jet. Go! Anang tinig ni Senyor Fernando nang tuluyan ng makababa ang jet. Tipid na ngumiti siya bago nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Pitbit ang sapatos at kip-kip ang lelayan ng wedding gown na pumasok siya ng private elevator na magdadala sa kanya sa basement. Mula roon ay may naghihintay ng bridal car sa kanya ayon kay Barbie. 10:20. 20 minutes na siyang late pero nakangiti na rin siya. Dahil pumaparada na ang sasakyan sa harap ng Manila Cathedral. Mula sa loob ng sasakyan, kitang-kita niya ang tila hindi mahulugang karayom sa dami ng mga nais makiusyoso sa kasal nila. Nervous like a bride should be, but excited as she was marrying her true love. Bumukas ang pinto ng kotse, at bumulaga sa kanya ang nakangiting mukha ni Zandro. Inilahad nito ang palad sa kanya. Everything will be okay now, Shira. She smiled and nodded in agreement. Tinanggap niya ang kamay ni Zandro. Ibinigay ng modelo sa kanya ang isang pumpon ng mga bulaklak ang kanyang bouquet. Agad na nagkislapan ang mga kamera. Tila may mga paru-parong nagliliparan sa loob ng tiyan niya. Sobra ang kaba niya nang tumulog ang kampana ng simbahan, bilang hudyat na magsisimula na siyang magmarcha. Inihatid siya ni Zandro hanggang sa bakana ng simbahan. Mula roon ay nakapila na ang entourage. Sinalubong siya ng nanay niya upang ihatid sa altar. Hinanap ng mga mata niya ang kanyang groom. Nakita naman agad niya ito na naghihintay sa may altar. Sebastian, he was so handsome. As expected, he was a dashing groom. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Nakita niyang pasimpleng nagpahid ito ng mga luha. It touched her heart. She saw him cry and it didn't make him less of a man. Umailan lang ang kanilang wedding song, at nagsimula na siyang maglakad palapit sa binata, habang hindi naghihiwalay ang kanilang mga mata. Ang mga guest na nadadala sa eksena nila, ay bahagyang natawa ng umakto ang binata na sasalubungin na siya. And maybe he was really going to do so, kung hindi lang napigilan ng best man nito, na walang iba kundi ang fiancé ni Barbie si Azrael.
Baste, tuluyan ang nalaglag ang mga luha niya nang makalapit na siya rito, at hawakan siya ng binata. To the crowd's delight, he hugged her tight. Alam kong darating ka, anito bago siya pinakawalan, at inalalayang maglakad patungo sa harap ng altar, kung saan ay naghihintay na ang pari. I love you so much, Shira, bulong nito. I love you too. Pagkatapos ng kasal, sumaglit lang sina Shira at Sebastian sa reception, at patalilis na silang umalis ng kasiyahan. They eagerly went home and made love. So, alam mo na pala ang lahat ha? Anito? Yakap-yakap siya nito pagkatapos ng isang mainit na sandali. Naikwento na niya rito ang lahat ng nangyari sa Cotabato, pati na ang video na napanood niya. I'm sorry kung nagawa kong saktan ka dahil sa pananakot ni Daddy. I was so young then, madali akong natakot. Ikaw ang lakas ko pero ikaw rin ang kahinaan ko. Your father is still my father, anito na tila nahulaan ang tinutumbok ng salita niya. Yubo, napatawad ko na siya. Isa pa, mukhang totoo naman ang pagbabago niya. Let's leave the past behind, okay. Tumungo siya. But wait, sinabi mo noon na napatawad mo na ako, hindi ba? Nahanda mong kalimutan ang lahat at magsisimula tayo uli. Kung ganoon, bakit ang sabi ni Xandro, binalak mong hindi ako siputan sa kasal natin? Nakagat niya ang ibabang labi. Naningkit ang mga mata nito, may hindi ba ako nalalaman? Bakit may palagay ako na hindi talaga ang nakaraan ang dahilan ng pag-alis mo? Ano kasi, what is it, Shira? Uminga siya ng malalim bago ikinwento rito ang mga narinig niya sa opisina nito. Sinabi mo pa na ginamit mo lang ako sa pagre-rebelde mo sa daddy mo. Iiling-iling na pinisil nito ang ilong niya. You should have come into the office. Nakita mo sana na may mga script kaming hawak ni Xandro noon. Script? Nagtatakang tanong niya. Hindi nga ba at kinukumbinsi ko si Xandro na subukang mag-artista? Kaya hayon, para alisin ang anxiety na nararamdaman ko, dahil sa kasal natin kinabukasan, nakatuwaan ko na pagbasahin siya ng teleserye script. Natawa ito nang tila maalala ang tungkol doon. Kung alam mo lang na halos sumakit ang tiyan ko sa kakatawa. Paano ba naman, pati yung mga facial expression at action na nasa parenthesis ay binabasa niya. Pero sa narinig ko, okay naman ang pagkakadeliver niya ng mga linya At saka bakit tungkol pa sa kasal ang script na iyon? Masisisi mo ba ako kung mag-isip ako na ako ang pinag-uusapan niyo? Dahil paulit-ulit na at nakailang take na kami, kaya medyo maayos na ang deliver niya. Saka ano ang magagawa ko, iyon ang ibinigay na sample sa akin ng sekretarya ko, noong pahingin ko siya ng sample script. I'm sure na record sa CCTV yon. Ipapakita ko sa iyo pagpunta natin sa EBN. Muli ay marahan nitong pinisil ang ilong niya. Ikaw ha, next time, kung may gumugulo sa isip mo, tanungin mo ako. Kung nagagalit ka, awayin mo ako, confront me, hindi yung lalayo ka na lang basta-basta. She pouted at nagpapaawang tumingin sa asawa. Hamalakhak ito dahil doon. Pinagmasdan niya ang buhay na tawa nito nang may ngiti sa kanyang labi. Hindi na siya nakatiis. Hinaplos niya ang pisngi nito. I love you so much, Baste. Perhaps if I had not clutched the rose so tightly then, maybe its thorns would not have pierced my flesh so deeply. Pero masyado kong inalagaan ang sakit sa puso ko, hindi ko na napansin na kahit kailan ay hindi nawala ang pagmamahal ko para sa iyo. You were my dream that kept me going. Ako man, parusa sa akin ang pagiging Eleazar, lalo pa at hindi masaya ang pamilyang kinamulatan ko. Pero nang makita kita ng araw na iyon sa puno ng santol, biglang nagkaroon ng kulay ang mundo ko. Napakabata mo pa pero hindi ko kayang pakawalan ang pinakamagandang pangyayari na dumating sa buhay ko. A Tale of Forever with You, iyon ang laman ng mga dasal ko sa nakalipas na mga taon, na magkahiwalay tayo. Hindi kita nakalimutan minsan man. May mga tao akong inupahan para bantayan ka. In fact, yung isang cabinet sa silid ko ay pulos stolen pictures mo, habang nasa Manila at Paris ka. Umawang ang bibig niya sa pagkabigla. Pagkatapos ay napaiyak siya. Oh, Baste. He kissed away her tears. Sa nanlalabo niyang mga mata dahil sa mga luha ay nakita niya ang pagpipigil ng emosyon nito. Panipi. No more tears, Shira. Our tale of happy ever after lies ahead and it will be forever, I promise.
Niyakap niya ito ng mahigpit na tinugon naman ito ng sing-init na yakap ng pagmamahal. Wait, nakalimutan kong sabihin sa'yo na kung maaari ay pakiusapan mo si nanay na pumisan na sa atin, nakangiting wika ng asawa niya, habang hinahawi ang mga buhok na nasa kanyang mukha. Napaluha si Shira. Ang totoo ay gusto niyang hingin ang pahintulot nito tungkol doon, nahihiya lang siyang magsabi rito. Ang cafe niya sa Paris ay balak niyang ipamahala na lang sa isang kaibigan, okay lang sa'yo. Hinalikan uli siya nito. Of course. Alam ko na ikasisiya mo ang bagay na iyon. Isa pa, kailangan ng magiging anak natin ang presensya ng kanilang lola at lolo. Oh, honey, thank you. Okay, all is well now. Let's get back to business, Yobo. In 9 months' time, I want my here in my arms. Gusto ko ng isang malaking pamilya at bubusugan natin sila ng pagmamahal. Pulong nito. In no time, he was already embraced me tightly. His hot lips started thrilling with kisses on her neck, down to her collarbone, then her dibdib while his hands was busy exploring her most sensitive part. She arched her hips against him involuntarily, a simple action that betrayed her need. Pilyo ang ngiting gumuhit sa mga labi ng asawa niya dahilan para mag-init ang mga pisngi niya. Pero saglit lang iyon, what the heck, kasal sila at asawa niya ito, hindi na siya mahihiyang ipadama at ipakita ang nararamdaman niya. I love you, bulong niya rito. I love you more, sagot naman nito.